Isang milyonaryo ang pumasok sa isang marangyang kapehan at, nang makita ang singsing sa daliri ng tagapagsilbi, siya'y pinagpawisan ng malamig. Ang piraso ay kaparehong-kapareho ng ibinigay niya sa kanyang dakilang pag-ibig na nawala na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, ang mga nakabaong alaala at isang sikreto mula sa nakaraan ay bumalik na may napakalakas na puwersa. Ang kanyang natuklasan sa mga sumunod na araw ay magbabago magpakailanman sa buhay ng tatlong tao, at magbubunyag ng isang anak na hindi niya kailanman nalaman na mayroon siya. Mainit ang sikat ng araw sa maliit na bayan ng San Lorenzo, Batangas nang magpakita ang isang makintab na itim na rayo sa lansangan. Lumiko ito papasok sa lumang kalsada na patungo sa pinakamalaking bahay sa lugar, ang tahanan ng pamilyang Villamar. Hindi pa man humihinto ang sasakyan, lumapit na ang mga kasambahay, sabik na sabik sa pagdating ng kanilang amo. Si Ginoong Rafael na ba yan? Tanong ng matandang hardinero habang nakatanaw sa sasakyan. Bumaba ang isang matipuno at matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng mamahalin at magandang damit na kaagad napansin ng lahat. Si Rafael Villamar, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng yaman ng pamilya, ay bumalik na sa kanilang bayan matapos ang 10 taon sa Maynila. Mang Tasyo, kamusta po kayo? Bati ni Rafael sa matandang hardinero habang kinukuha ang kanyang maleta sa likod ng sasakyan. Mabuti naman, Hijo. Hindi ka nagbago. Kasing gwapo mo pa rin ang iyong ama, sagot ng matanda habang nakangiti. Tumango si Rafael at pumasok sa malaking bahay. Wala siyang makitang nagbago. Ang mga lumang retrato ay nakapako pa rin sa pader, ang mga antigo na kagamitan ay nakaayos pa rin tulad ng dati. Parang huminto ang oras sa loob ng lumang mansyon. Rafael. Anak ko, isang malakas na tinig ang narinig niya mula sa hagdanan. Tumingala siya at nakita ang kanyang ina, si Doña Aurora, na pababa mula sa hagdanan. Kahit nasa edad 70 na ito, kitang-kita pa rin ang kagandahan at angking kaelegantihan ng matanda. Mabilis na lumapit si Rafael at niyakap ang kanyang ina. Inay, kumusta po kayo? Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi, sabi ni Rafael habang hinahagkan ang noo ng kanyang ina. Anong nangyari, anak? Bakit bigla kang umuwi? May problema ba sa Maynila? Tanong ng matanda habang pinagmamasdan ang mukha ng anak. Wala po, inay. Gusto ko lang po umuwi at bumisita. Matagal-tagal na rin po akong wala dito sa San Lorenzo, paliwanag ni Rafael. Hindi kumbinsido si Doña Aurora sa sagot ng anak, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, inakay niya ito patungo sa hapagkainan kung saan may nakahanda ng almusal. Maghapunan na tayo. Pinahanda ko ang lahat ng paborito mong pagkain, sabi ng matanda. Habang kumakain, napansin ni Rafael na tahimik ang kanyang ina, na para bang may gustong sabihin, ngunit nag-atubili. Inay, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Tanong niya. Tumigil sa pagkain si Doña Aurora at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng anak. Alam mo bang bumalik na rin dito sa San Lorenzo si Diana Mendoza, sabi nito. Natigilan si Rafael. Ang pangalang Diana Mendoza ay hindi niya narinig sa loob ng 10 taon. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa nakaraan, isang nakaraang puno ng kilig, saya, at sa huli ay puot at hinagpis. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Kailan pa siya bumalik? Mga 3 buwan na. Nagtayo siya ng maliit na cafe malapit sa plaza. Madalas doon ang mga kabataan, sagot ng matanda. Tumango si Rafael at nagpatuloy sa pagkain, ngunit wala na siyang gana. Hindi niya inaasahan na babalikan niya ang pinakamahapding bahagi ng kanyang nakaraan. At isa pa, anak, patuloy ni Doña Aurora. May anak siya. Isang magandang batang babae. Mga 9 o 10 taon ang edad. Muli, natigilan si Rafael. Mabilis na gumana ang kanyang isipan. 10 taon. Diana. Anak. Nakadama siya ng kakaibang kaba. Anak ba ito ng asawa niya? Tanong niya na sinusubukang magpakita ng kalmado. Hindi siya nag-asawa, Rafael. Inay ng bata, pero walang asawa, malinaw na sagot ng matanda. Nag-init ang dibdib ni Rafael. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit? Takot? O pag-asa? 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa San Lorenzo, 10 taon matapos niyang malaman na buntis si Diana. Hindi mo ba naiisip na maaaring anak mo ang batang yon? Tuwiran na tanong ni Doña Aurora. Inay, hindi po natin alam yan. Maraming posibilidad, sagot ni Rafael, ngunit alam niyang may posibilidad nga.
Kung gusto mong malaman ang katotohanan, dapat mong kausapin si Diana, sabi ng matanda. Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Mula roon, nakikita niya ang bayan, ang plaza, at ang mga tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng 10 taon, sinubukan niyang kalimutan ang lugar na ito, kalimutan si Diana at ang kanilang nakaraan. Ngunit ngayon, ang lahat ay bumalik sa kanya tulad ng isang malakas na alon. Kakausapin ko siya, inay, sabi niya matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Pero hindi ngayon. Tumango si Doña Aurora. Ano man ang mangyari, Rafael, tandaan mong may responsibilidad ka. Kinabukasan, nagpasya si Rafael na mamasyal sa bayan. Maraming nagbago sa loob ng 10 taon. May mga bagong tindahan, bagong gusali, ngunit ang diwa ng San Lorenzo ay nananatili pa rin. Malapit sa plaza, nakita niya ang calf na binanggit ng kanyang ina. Calf Asul ang nakasulat sa karatulan nito. Simple ngunit kaaya-aya ang lugar. Pinagmasdan niya ito mula sa malayo, hindi pa handang humarap sa mga alaala. Habang nakatayo siya roon, may lumabas na maliit na batang babae mula sa calf. May hawak itong maliit na basket ng mga cookies. Napansin ni Rafael na maganda ang bata, maputi, may mahahabang pilik mata, at mapupungay na mga mata. Mata na kamukhang kamukha ng kanyang sariling mga mata. Gusto mo po ba ng cookies, kuya? Tanong ng bata habang lumalapit sa kanya. Natigilan si Rafael. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ang batang ito, maaaring anak niya, ay nakatayo sa harap niya ngayon, nakangiti at alang-alang. CJ. Magkano ba? Tanong niya. 5 piso po ang isa, pero kung kukuha kayo ng 3, may libre pang isa, sagot ng bata. Sige, kukuha ako ng 3, sabi ni Rafael, sabay abot ng 100 pisong bill, salamat po. Sandali lang po, kukuha ako ng sukli, sabi ng bata at tumakbo pabalik sa calf. Hindi nagtagal, lumabas mula sa calf ang isang babaeng hindi na banyaga kay Rafael. Si Diana. 10 taon man ang lumipas, wala siyang ipinagbago. Maganda pa rin, kahit na may mga bakas na ng pagod sa kanyang mukha. Natigilan din ito nang makita siya. Rafael, mahinang sambit nito. Diana, tugon niya. Matagal na akong hindi nakabalik dito. 10 taon, sagot nito. Bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, bumalik na ang bata, dala-dala ang cookies at ang sukli. Ito po ang sukli niyo, kuya. At salamat po sa pagbili ng cookies namin, masayang sabi ng bata. Salamat din, sagot ni Rafael. Ano nga pala ang pangalan mo? Sofia po, sagot ng bata. Sofia Mendoza. Magandang pangalan. Ako si Rafael. Rafael Villamar, tanong ng bata, na lalaki ang mga mata. Ikaw po ba ang anak ni Doña Aurora na nasa malaking bahay sa Burol? Tumango si Rafael, nagtataka kung paano siya kilala ng bata. Lagi po kayong kinukwento ni Mama, patuloy ng bata. Sabi niya, mabait daw po kayo noon. Sofia, pumasok ka na muna sa loob, biglang sabi ni Diana. May mga cookies pa na kailangang ihanda. Opo, Mama, masunuring sagot ng bata at tumakbo pabalik sa calf. Naiwan ang dalawa at tila huminto ang mundo sa paligid nila. 10 taon. 10 taon ng hindi pagkikita, 10 taon ng mga tanong na hindi nasagot, 10 taon ng mga salitang hindi nasabi. Anak ko ba si Sofia? Diretsahang tanong ni Rafael. Nagulat si Diana sa biglang tanong, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Rafael, tila naghahanap ng katapatan at kabutihang loob na minsan ay nakita niya roon. Mag-usap tayo, Rafael, sabi ni Diana. Pero hindi dito. Hindi na yon. Tumango si Rafael. Kailan at saan? Mamayang gabi sa dalampasigan. 8:00, sagot ni Diana bago bumalik sa loob ng calf. Naiwan si Rafael na nakatayo roon, hawak-hawak ang basket ng cookies, puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. 10 taon siyang tumakbo mula sa responsibilidad, mula sa pag-ibig, mula sa katotohanan. Ngunit ngayon, mukhang hindi na siya makakatakbo pa, 8:00 ng gabi, nasa dalampasigan na si Rafael. Hinihintay niya si Diana na dumating habang nakikinig sa tunog ng mga alon na pumapalo sa baybayin. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ang paligid. Sa lugar na ito, maraming alaala ang bumabalik sa kanya, mga alaala ng kanyang kabataan, ng kanilang kasiyahan, at ng kanilang pag-ibig. Nakarating ka nga, isang tinig ang nagsalita sa likuran niya.
Lumingon si Rafael at nakita si Diana na nakatayo ilang metro mula sa kanya. Simple lang ang suot nito, maong na pantalon at puting blusa. Maganda pa rin siya, iba man sa kagandahang nakasanayan niya sa Maynila. Naman, sagot ni Rafael. Marami tayong dapat pag-usapan. Tumango si Diana at lumapit sa kanya. Naupo sila sa isang malaking bato na malapit sa dalampasigan, tulad ng ginagawa nila noon. Kumusta ka, Diana? Tanong ni Rafael, naghahanap ng paraan para simulan ang mahabang usapan na naghihintay sa kanila. Mabuti naman. Busy sa CAF, busy bilang ina, sagot nito. Ikaw? Nabalitaan ko, naging matagumpay ka sa Maynila. Medyo. Nagtrabaho akong mabuti, sagot ni Rafael. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, napagpasyahan niyang direktahan na. Diana, anak ko ba si Sofia? Tumingin si Diana sa kawalan, sa dagat na kumikinang sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. Rafael. Anak mo si Sofia, mahinang sagot nito. Ang kumpirmasyon, kahit inaasahan na, ay parang isang malakas na dagok kay Rafael. 10 taon. 10 taon siyang may anak na hindi niya kilala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, pinipilit na kontrolin ang galit at sakit na nadarama. Sinubukan ko, sagot ni Diana. Natatandaan mo ba noong huling beses tayong nagkita? Noong sinabi kong buntis ako. Natatandaan niya. Isang gabing hindi niya malilimutan. Sinabi mo sa akin na kailangan mong umalis para sa trabaho mo sa Maynila, na kailangan mong iwan ang San Lorenzo dahil wala kang kinabukasan dito, patuloy ni Diana. Sinabi mo rin na hindi ka pa handa maging ama, na masyadong maaga pa. Diana, bata pa tayo noon. Natatakot ako, paliwanag ni Rafael. Lahat tayo natatakot, Rafael. Pero hindi lahat ay tumatakbo palayo, sagot ni Diana. Kinausap kita ulit pagkatapos ng isang buwan. Sinubukan kong tawagan ka. Pero hindi ka na sumasagot. Napayuko si Rafael sa hiya. Totoo lahat ng sinabi ni Diana. Tumakbo siya dahil sa takot, dahil ayaw niyang harapin ang responsibilidad, dahil mas pinili niya ang kanyang pangarap kaysa sa pamilya. Pasensya na, Diana. Wala akong maisip na sabihin maliban sa pasensya, sabi niya. Hindi ko kailangan ng iyong paumanhin, Rafael. 10 taon na ang lumipas. Pinalaki ko si Sofia ng mag-isa, at maganda naman ang kinalabasan niya, sagot ni Diana, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang tinig. Maganda nga siya. Matalino rin siguro, sabi ni Rafael, sinusubukang isipin ang mga katangian ng anak na hindi niya kilala. Ngumiti si Diana, isang tunay na ngiti na nagpalambot sa kanyang mukha. Matalino siya. Top sa klase palagi. Mahilig din siyang mag-drawing at kumanta, tulad mo noon. Pakiramdam ni Rafael ay may pumitik sa kanyang puso. Anak niya. Dugo ng kanyang dugo. May parte pala ng kanyang sarili sa mundong ito na hindi niya kilala. Gusto ko siyang makilala, Diana. Bilang ama niya, sabi ni Rafael matapos ang ilang sandali. Tumingin si Diana sa kanya, sinusukat ang kanyang katapatan. Rafael, hindi ganoon kadali iyon. Hindi mo maaring biglang basta sulpot sa buhay ni Sofia at sabihing ikaw ang kanyang ama, sabi nito. Alam ko. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong maging parte ng buhay niya, sagot ni Rafael. Paano? Babalik ka ba dito sa San Lorenzo para maging ama? O babalik ka lang ng ilang linggo, tapos iwan mo rin kami ulit kapag natapos ang iyong bakasyon? Tanong ni Diana, may bahid ng pait sa kanyang boses. Hindi ko alam, Diana. Hindi ko alam, matapat na sagot ni Rafael. Pero gusto kong subukan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumayo si Diana at naglakad papalapit sa tubig. Sinundan siya ni Rafael. May karapatan siyang makilala ka, sabi ni Diana matapos ang ilang sandali. At may karapatan ka ring makilala siya. Pero kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan. Hindi ko gustong masaktan si Sofia. Gagawin natin kung ano ang sa tingin mo ay tama, sabi ni Rafael. Ikaw ang nakakakilala sa kanya ng lubos. Tumango si Diana. Maaari mong simulan sa pagiging kaibigan niya. Dumadalaw siya sa CAF araw-araw pagkatapos ng klase. Maaari kang dumaan. Gagawin ko yon, sabi ni Rafael. Salamat, Diana. Tumango lang si Diana at nagsimulang maglakad pabalik sa direksyon ng bayan. Bago siya tuluyang umalis, tumigil siya at lumingon kay Rafael. Isang bagay pa, Rafael.
wala siyang alam tungkol sa'yo bilang kanyang ama. Sinabi ko sa kanya na ang tatay niya ay isang mabuting tao na kailangang umalis para magtrabaho sa malayo. Kaya kung sakaling magkausap kayo, huwag mong biglang sasabihin ang katotohanan. Tumango si Rafael, nauunawaan ang kahilingan ni Diana. Kinabukasan, pumunta si Rafael sa Cafe Azul. Maliit lang ito pero kaaya-aya, may mga kulay asul na palamuti at masarap na amoy ng kape at tinapay. Nang pumasok siya, nakita niya si Diana sa likod ng counter, naghahanda ng kape para sa mga customer. Magandang umaga, bati niya. Tumingin si Diana at tumango. Magandang umaga rin. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Isang Amerikano sana, at kung anong masarap na tinapay ang mairekomenda mo, sagot ni Rafael. Subukan mo ang aming ensaymada. Gawa yan kanina lang, sabi ni Diana habang naghahanda ng kape. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Rafael ang cafe. Nakasabit sa mga dingding ang iba't ibang painting, mga tanawin ng San Lorenzo, ang dagat, mga bulkan, at mga bulaklak. Lahat ay maganda at detalyado ang pagkakagawa. Magaganda ang mga painting, komento niya nang iabot ni Diana ang kanyang order. Salamat. Ginawa ni Sofia ang karamihan sa mga yan, sagot ni Diana. Nagulat si Rafael. Talaga? Napakagaling niya para sa kanyang edad. Namana niya sa'yo, mahinang sabi ni Diana, tiyak na walang ibang nakarinig. Naramdaman ni Rafael ang init na umakyat sa kanyang mukha. Namana sa kanya. May parte ng kanyang sarili na nabubuhay sa batang iyon. Habang nakaupo siya sa isang mesa sa tabi ng bintana, nagbukas ang pinto at pumasok si Sofia. Nakasuot ito ng uniforme ng paaralan at may dalang bag na mukhang mabigat sa likod. Mama, masayang tawag nito nang makita si Diana. Sofia, kumusta ang klase mo ngayon? Tanong ni Diana habang niyayakap ang anak. Mabuti naman po. Perfect ako sa math quiz, masayang sagot ni Sofia. Ang galing naman ng anak ko, sabi ni Diana, halatang proud na proud. Siya nga pala, nandito si Kuya Rafael. Kilala mo siya, di ba? Siya ang bumili ng cookies mo kahapon. Lumingon si Sofia at nakita si Rafael. Umiti ito at lumapit sa kanya. Hello po, Kuya Rafael, bati nito. Masarap po ba ang ensaymada namin? Masarap na masarap, sagot ni Rafael, mumingiti. Perfect ka raw sa math quiz. Ang galing mo naman. Ngumiti si Sofia, halatang natutuwa sa papuri. Math po ang paborito kong subject. Gusto ko pong maging engineer balang araw, tulad ng daddy ko. Muntik nang masamid si Rafael sa kanyang kape. Tumingin siya kay Diana, na umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglilinis ng counter. Engineer ang daddy mo? Tanong niya, sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. Opo. Yon po ang sabi ni Mama. Nagtatrabaho raw po siya sa malayo, kaya hindi ko pa siya nakikita. Pero engineer daw po siya na nagdidisenyo ng mga gusali, paliwanag ni Sofia. Hindi alam ni Rafael kung ano ang isasagot. Hindi siya handa sa ganitong usapan. Ginawang engineer si Diana ang ama ni Sofia, ang propesyon na sana ay naging kanya kung hindi siya sumuko sa pag-aaral para sa negosyo. Sofia, halika dito at tulungan mo ako sa mga bagong cookies, tawag ni Diana, na halatang sinasadyang pigilan ang usapan. Opo, Mama, sagot ni Sofia. Kuya Rafael, gusto niyo po bang makita ang mga drawing ko? Ipapakita ko po sa inyo bukas kung babalik kayo. Naman, Sofia. Babalik ako bukas, sagot ni Rafael, mumingiti. Pagkaalis ni Sofia, nakatingin pa rin si Rafael sa direksyon kung saan ito pumunta. Engineer. Si Diana, na kilala ang kanyang pangarap noon, ay ginawang engineer ang ama ni Sofia sa kwento nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang lumang kama sa mansyon ng mga Villamar, hindi maiwasan ni Rafael na isipin kung ano sana ang nangyari kung hindi siya umalis. Maaaring naging masaya sila bilang pamilya. Maaaring naging engineer siya tulad ng plano niya dati. Maaaring nakilala niya ang kanyang anak habang lumalaki ito. Pero huli na para sa mga what if eh. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay bumawi sa anak niyang hindi niya nakasama sa loob ng 10 taon at sa babaeng nagtiis na palakihin ang kanilang anak mag-isa. Kinabukasan, bumalik si Rafael sa cafe, dala-dala ang isang regalo para kay Sofia, isang set ng mga profesional na lapis at gamit sa pagdrawing na nabili niya sa bayan. Hindi niya mawari kung bakit siya kinakabahan. Ito ang kanyang anak, ngunit tulad ng pakiramdam niya, isa siyang estranghero,
Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimulang bumisita si Rafael sa Cafe Azul. Sa loob ng 7 araw na yon, unti-unti niyang nakilala ang kanyang anak. Napag-alaman niyang mahilig si Sofia sa mga bulaklak, lalo na sa mga sunflower. Magaling itong kumanta, at mahilig din sa mga kwento ng kababalaghan at fantasya. Paborito niyang kulay ay asul, kaya nga Cafe Azul ang pangalan ng cafe nila ni Diana. Sa pamamagitan ng mga simpleng pag-uusap, paglalaro, at pagtulong sa homework, nagsisimula ng mabuo ang relasyon ni Rafael at Sofia. Natutuwa naman si Diana sa nakikitang pagbabago kay Rafael, ang dating mayabang at mapagmataas na binata ay naging mapagpasensya at mapagmahal na kaibigan sa kanyang anak. Ngunit bagamat mabuti ang naging takbo ng relasyon nila ni Sofia, si Diana ay nananatiling malamig sa kanya. Nauunawaan naman ni Rafael. 10 taon ng pagiging solo parent ay hindi basta-basta makakalimutan sa loob ng 1 linggo. Kuya Rafael, tingnan mo, masayang tawag ni Sofia habang hawak ang isang drawing na ginawa niya. Lumapit si Rafael at pinagmasdan ang gawa ng bata. Isa itong larawan ng dalampasigan ng San Lorenzo, ang buwan na mataas sa kalangitan, at 2 tao na nakaupo sa isang malaking bato sa tabing dagat. Ang ganda naman nito, Sofia, puri ni Rafael. Sino itong 2 tao? Si Mama po at ikaw, sagot ni Sofia na may ngiti. Nakita ko po kayo noong isang gabi na nag-uusap sa dalampasigan. Sumilip po ako mula sa bintana ng bahay namin. Natigilan si Rafael at napatingin kay Diana na nasa counter, na halatang narinig ang sinabi ng bata. Nakita sila ni Sofia noong gabing iyon. Mabuti naman at nakagawa ka ng magandang drawing, sabi ni Rafael, sinusubukang mag-divert. Pwede ko bang maiuwi ito? Siyempre po. Para po sa inyo yan, masayang sagot ni Sofia. Maya-maya, tumayo si Sofia at kinuha ang kanyang bag. Mama, uwi na po ako. May group project pa po kami ni na Trixie para sa science fair. Sige, anak. Mag-ingat ka, sagot ni Diana. Huwag kang magtatagal ha. Bago magdilim, dapat nasa bahay ka na. Opo, Mama, sagot ni Sofia. Pagkatapos, humarap ito kay Rafael. Kuya Rafael, babalik po ba kayo bukas? Naman, ngiti ni Rafael. May dadalhin akong libro para sa'yo. Yung sinabi kong paborito ko noong bata pa ako. Talaga po. Salamat po, tuwang-tuwang sabi ni Sofia bago umalis ng cafe. Nang mawala na si Sofia, lumapit si Rafael kay Diana na ngayon ay nagliligpit ng mga plato sa mga mesa. Diana, kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Sofia, sabi niya. Ano naman ang dapat nating pag-usapan? Tanong ni Diana habang patuloy sa kanyang gawain. Ilang linggo na lang at kailangan ko nang bumalik sa Maynila. May mga negosyo akong hindi pwedeng pabayaan, paliwanag ni Rafael. Tumigil si Diana sa pagliligpit at hinarap si Rafael. Alam ko na mangyayari ito. Kaya nga ayaw kong malaman ni Sofia na ikaw ang kanyang ama, dahil alam kong aalis ka rin tulad ng dati. Hindi ganoon, Diana, sagot ni Rafael. Gusto kong malaman ni Sofia ang totoo bago ako umalis. At gusto ko ring malaman niya na kahit wala ako rito, aalagaan ko siya bilang ama. Paano? Magpapadala ka ng pera. Mag-iwan ka ng mga mamahaling regalo bago umalis, may pait na tanong ni Diana. Hindi lang iyon, Diana. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya kahit malayo ako. At babalik ako dito sa San Lorenzo ng mas madalas, sagot ni Rafael. Bakit ko papayagan na sabihin mo kay Sofia ang katotohanan, gayong alam kong aalis ka rin pagkatapos? Ilang araw lang ang natitira, Rafael. Ilang araw para baguhin ang kanyang buhay, tapos iiwan mo rin. Paano kung madisappoint siya? Paano kung masaktan siya? Sunod-sunod na tanong ni Diana. Diana, alam kong nagkamali ako noon. Pero ibang-iba na ako ngayon. Hindi ko iwan si Sofia tulad ng ginawa ko sa iyo dati, matapat na sagot ni Rafael. Mahirap magtiwala, Rafael. Lalo na sa taong naging sanhi ng napakaraming luha, sabi ni Diana, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Bago pa makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang kanyang ina, si Doña Aurora. Kapwa nagulat sina Rafael at Diana sa pagdating nito. Inay, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Rafael habang tumatayo para batiin ang kanyang ina. Nais kong makita ang cafe na laging pinupuntahan ng aking anak nitong mga nakaraang araw, sagot ni Doña Aurora habang pinagmamasdan ang lugar. Kaya ito pala ang Cafe Azul. Maganda ang iyong lugar, Diana. Salamat po, Doña Aurora, sagot ni Diana, medyo nailang sa presensya ng matanda.
Kamusta na ang iyong anak? Si Sofia, tama ba? Tanong ni Doña Aurora habang umuupo sa isa sa mga mesa. Mabuti naman po siya. Pasensya na po at wala siya rito ngayon. May project po siya sa eskwela, paliwanag ni Diana. Sayang naman. Gusto ko sanang makilala ang apo ko, direktang sabi ni Doña Aurora, na nagpagulat kina Rafael at Diana. Inay, paano nyo simula ni Rafael? Anak, hindi ako bulag o manhid. Nakita ko ang bata noong isang araw sa plaza. Kamukhang kamukha ka niya noong bata ka pa, lalo na ang mga mata, sagot ni Doña Aurora. At alam kong umalis ka dito 10 taon na ang nakalipas, kasabay ng pagdating ni Diana na buntis. Napaupo si Rafael, hindi inasahan ang pagkakaalam ng kanyang ina. Si Diana naman ay nanatiling nakatayo, hindi alam kung ano ang dapat gawin o sabihin. Diana, pwede ba kitang makausap? Ikaw lang, sabi ni Doña Aurora. Tumango si Diana at tumingin kay Rafael. Pwede mo bang bantayan ang calf sandali? Aalis din naman ako sa loob ng ilang minuto. Sige, sagot ni Rafael, bagamat halatang nag-aalala sa kung ano ang sasabihin ng kanyang ina kay Diana. Matapos umalis sina Doña Aurora at Diana, naupo si Rafael sa likod ng counter, iniisip ang nangyayari. Hindi niya inaasahan na alam pala ng kanyang ina ang tungkol kay Sofia. At hindi rin niya alam kung ano ang layunin ng kanyang ina sa paghahanap kay Diana. Sa kabila ng lahat, napagdesisyonan ni Rafael na dapat na niyang sabihin ang katotohanan kay Sofia, anuman ang mangyari. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagsisinungaling, lalo na't nalalapit na ang kanyang pag-alis. Maya-maya pa, bumalik si Diana. Halatang naiyak ito, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha. Diana, anong nangyari? Anong sinabi sa iyo ni Inay? Tanong ni Rafael, nag-aalala. Rafael, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay, sabi ni Diana. Pwede ka bang pumunta sa bahay namin mamayang gabi, pagkatapos kong isara ang calf? Naman, sagot ni Rafael, nagtataka sa biglang pagbabago ng pakikitungo ni Diana. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang calf, sumama si Rafael kay Diana patungo sa kanilang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Simple lang ang bahay ngunit maayos at malinis. Maraming painting na nakasabit sa mga dingding, gawa ni Sofia, na pagtanto ni Rafael. Umupo ka, sabi ni Diana, itinuro ang sofa sa sala. Sandali lang. Pumasok si Diana sa isang silid at bumalik na may dalang isang lumang kahon. Inilapag niya ito sa mesa at umupo sa tabi ni Rafael. Ano yan? Tanong ni Rafael. Mga lumang liham. Mga liham na sinulat ko para sa iyo noong umalis ka, sagot ni Diana. Binuksan ni Diana ang kahon at inilabas ang isang bundle ng mga sobre, may 12 siguro, lahat ay naka-address kay Rafael sa address nito sa Maynila. Hindi ko natatanggap ang mga ito, sabi ni Rafael, nagtataka. Hindi ko rin naipadala, sagot ni Diana. Natatakot ako noon na baka hindi mo basahin o baka masaktan lang ako lalo. Kaya sinulat ko ang mga ito pero hindi ko naipadala. Kinuha ni Rafael ang isang sobre at binuksan ito. Ang liham ay may petsa, 1 buwan matapos siyang umalis ng San Lorenzo. Rafael, simula ng liham. 1 buwan na mula nang umalis ka. 1 buwan na rin akong nagtataka kung bakit hindi ka na tumatawag o sumusulat. Nagsisimula na akong maramdaman ang mga pagbabago sa aking katawan. Ang ating anak ay lumalaki na sa loob ko Napatingin si Rafael kay Diana na nanatiling tahimik habang binabasa niya ang liham. Patuloy ka sa pagbabasa, sabi nito. Nagpatuloy si Rafael. Alam kong natatakot ka sa responsibilidad. Ako rin naman. Pero gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, mamahalin ko ang ating anak. At kahit na hindi mo kami kayang mahalin pabalik, sana matanggap mo man lang na may parte ka sa buhay na ito. May luha ng tumulo sa mga mata ni Rafael nang matapos niyang basahin ang liham. Kinuha niya ang isa pang liham, may petsa 2 buwan matapos niya umalis. Rafael, 2 buwan na ang nakalipas. Sinubukan kong tawagan ka, pero palagi akong dinidivert sa sekretary mo. Sinubukan kong magpadala ng mensahe, pero hindi ka sumasagot. Gusto kong malaman mo na babae ang ating anak. Nakita ko siya sa ultrasound kahapon. Napakaliit pa niya, pero napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Sunod-sunod na binasa ni Rafael ang mga liham. Kada buwan, sumulat si Diana, nagbabahagi ng kanyang pakiramdam, ng pag-unlad ng pagbubuntis, ng kanyang takot at pag-asa. Ang huling liham ay may petsa sa araw ng kapanganakan ni Sofia. Rafael, ipinanganak na ang ating anak.
Si Sofia ang pangalan niya, ang karunungan na sana ay nagkaroon tayo upang harapin ang ating responsibilidad ng magkasama. Napakaganda niya, Rafael. Kamukhang kamukha ka niya. Nangako ako sa sarili ko na palalakihin ko siya ng may pagmamahal at lakas ng loob. Ipinangako ko rin sa kanya na hindi ko siya iiwan tulad ng pag-iwan mo sa amin. Nang matapos basahin ni Rafael ang huling liham, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Umiyak siya ng buong puso, nararamdaman ang 10 taon ng pagkawala, 10 taon ng mga sandaling hindi na niya maibabalik. Pasensya na, Diana. Pasensya na, paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko ipinakita sa iyo ang mga ito para maghingi ng paumanhin, Rafael, sabi ni Diana. Ipinakita ko ang mga ito para malaman mo kung ano ang pinagdaanan namin ni Sofia. Para maintindihan mo kung bakit mahirap para sa akin na sabihin sa kanya kung sino ka talaga. Naiintindihan ko, sabi ni Rafael. Pero kailangan pa rin niyang malaman ang katotohanan. Tumango si Diana. Alam ko. Kaya ko pinapunta si Doña Aurora kanina. Gusto niyang makausap ako tungkol kay Sofia, tungkol sa'yo. Anong sinabi niya? Tanong ni Rafael. Sinabi niya na nagsisisi siya sa kung paano ka pinalaki, na tinuruan kanyang unahin ang pamilyang Villamar kaysa sa tunay na pagmamahal. Sinabi rin niya na gusto niyang maging parte ng buhay ni Sofia, bilang lola nito, sagot ni Diana. At ano ang sinabi mo? Tanong ni Rafael. Sinabi ko na magbibigay ako ng pagkakataon sa kanya at sayo. Sinabi ko na kung talagang gusto mong maging parte ng buhay ni Sofia, kailangan mong patunayan ito hindi lang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa gawa, sagot ni Diana. Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Mula roon, nakikita niya ang dagat, ang buwan na nagbibigay liwanag sa dalampasigan. Diana, hindi ko na mababawi ang 10 taon na nawala sa akin. Pero ipapangako ko sa iyo, simula ngayon, gagawin ko ang lahat para maging isang tunay na ama kay Sofia, sabi niya. Sana nga, Rafael. Sana nga, sagot ni Diana. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Rafael pabalik sa mansyon ng mga Villamar, napag-isipan niya ang mga desisyong gagawin niya. Alam niyang sa 1 linggo, kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Pero alam din niyang hindi na siya makakaalis ng ganoon-ganoon na lang tulad ng ginawa niya noon. Pagdating sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa terrace, umiinom ng tsaa kahit gabi na. Inay, bakit po gising pa kayo? Tanong niya. Hinihintay kita, anak, sagot ni Doña Aurora. Kumusta ang pag-uusap niyo ni Diana? Marami akong nalaman, inay. Maraming bagay na nagsisisi akong hindi ko naranasan, sagot ni Rafael. Anak, lahat tayo ay may mga pagkakamali. Ang importante ay natututo tayo mula rito, sabi ng matanda. Ako man ay nagkamali sa pagpapalaki sa'yo. Tinuruan kitang unahin ang negosyo, ang kayamanan, kaysa sa tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi niyo po kasalanan yon, inay. Ako pa rin ang gumawa ng desisyon noon, sagot ni Rafael. Pero may impluwensya ako sa iyong desisyon. Kaya ngayon, gusto kong tulungan kang iwasto ang mga pagkakamaling iyon, sabi ni Doña Aurora. Paano po? Tanong ni Rafael. May plano ako, anak. Isang plano na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong maging tunay na ama kay Sofia, habang hindi mo pinapabayaan ang iyong responsibilidad sa negosyo, sagot ng matanda. Nagtataka si Rafael sa sinabi ng kanyang ina. Ano kaya ang plano nito? At paano ito makakatulong sa kanyang sitwasyon? Nakapag-isip ako, anak, simula ni Doña Aurora habang inilalagay ang tasa ng tsaa sa mesa. Bakit hindi mo ilipat ang headquarters ng Villamar Group dito sa San Lorenzo? Ano po? Gulat na tanong ni Rafael. Pero inay, nasa Maynila ang lahat ng malalaking negosyo, ang mga koneksyon, ang mga investor. Alam ko, anak. Pero isipin mo, sa teknolohiya ngayon, hindi na kailangang nasa Maynila para patakbuhin ang isang negosyo, paliwanag ni Doña Aurora. At bukod pa riyan, may lupain tayo rito, maraming ektarya, na pwede mong paglagyan ng isang magandang opisina. Umupo si Rafael sa tabi ng kanyang ina, pinag-iisipan ang ideya nito. Hindi niya inaasahan ang ganitong suhestyon. Bukod pa riyan, patuloy ng matanda, naisip ko na baka maaari tayong magbukas ng branch ng Villamar Foundation dito, ang charity organization natin. Maaari nating tulungan ang mga local school, makapagbigay ng scholarship, at makatulong sa mga maliliit na negosyo tulad ng CAF Azul. Parang napag-isipan niyo na po talaga ito, sabi ni Rafael, nagtataka sa biglang interes ng kanyang ina sa pagbabalik sa San Lorenzo. Naman,
Hindi lang ikaw ang may pagkukulang na dapat ayusin, anak, sagot ni Doña Aurora, may bahid ng kalungkutan sa kanyang tinig. Noong kabataan mo, hinayaan kitang umalis dito dahil akala ko iyon ang makakabuti sa iyo, sa ating pamilya. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa apelyido o kayamanan. Tungkol ito sa pagmamahal at pagiging kasama ng mga taong mahalaga sa iyo. Napaisip si Rafael sa sinabi ng kanyang ina. Tama ito. 10 taon siyang naging abala sa pagpapalago ng kanilang negosyo, naging obsessed sa pagpapayaman, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng tunay na kahulugan ng pamilya, ang kanyang anak, si Sofia, at ang babaeng nagmahal sa kanya ng tunay, si Diana. Kung lilipat tayo ng headquarters dito, maraming empleyado ang maapektuhan, sabi ni Rafael, iniisip ang logistics ng ganitong malaking pagbabago. Hindi naman kailangang ilipat lahat ng operations. Pwede tayong mag-set up ng satellite office dito, at ikaw ay mamahala nito, sagot ni Doña Aurora. Yung pinakamahalagang desisyon, dito mo gagawin. Ang day-to-day operations ng Maynila headquarters ay pwede mong ipaubaya sa iyong mga trusted executives. Sa edad ng video calls at remote work, kaya mong pamahalaan ang negosyo mula rito. Nagsimulang mag-click ang mga ideya sa isip ni Rafael. Tama ang kanyang ina. Sa modernong teknolohiya ngayon, hindi na kailangang nasa Maynila para maging epektibo sa negosyo. At kung tatayo siya ng foundation dito, magkakaroon siya ng dahilan para manatili sa San Lorenzo habang patuloy na nagpapalago ng negosyo. At isa pa, anak, patuloy ni Doña Aurora, panahon na para ma-develop ang San Lorenzo. Tingnan mo, ilang dekada na, halos walang pagbabago rito. Pwede tayong magdala ng progress, ng trabaho, ng oportunidad sa mga tao rito, kasama na si Diana at Sofia. Napangiti si Rafael sa ideya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya matutulungan ang kanyang anak at si Diana, kundi pati na rin ang buong komunidad. Mabuting ideya yan, inay. Ngunit hindi ko alam kung papayag si Diana, sabi ni Rafael. Hayaan mo akong makausap siya, sabi ni Doña Aurora. Mula sa naging pag-uusap namin kanina, naramdaman kong may puwang pa sa kanyang puso para sa iyo, Rafael. 10 taon man ang lumipas, hindi ganoon kadali kalimutan ang tunay na pag-ibig. Inay naman, sabi ni Rafael, namumula ang mukha. Anak, hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano mo tingnan si Diana, at kung paano kanya pagmasdan kapag akala niyang hindi mo napapansin, sabi ni Doña Aurora. Kailangan lamang ng oras at ng tapat na pagkilos. Nang sumunod na araw, maagang pumunta si Rafael sa Cafe Azul, dala-dala ang plano na kanyang inihanda magdamag. Nang dumating siya, nakita niya si Diana na abala sa paghahanda ng mga paninda sa cafe. Wala pa si Sofia dahil nasa paaralan pa ito. Magandang umaga, bati ni Rafael. Magandang umaga rin, sagot ni Diana, medyo ilag pa rin ang tingin pagkatapos ng emosyonal na pagbabahagi kagabi. Diana, may gusto akong sabihin sa iyo, simula ni Rafael. Tungkol ito sa plano ko para sa atin, para kay Sofia. Umupo ka, sabi ni Diana, itinuro ang isang mesa sa tabi ng bintana, ang mesa kung saan palaging nauupo si Rafael. Umupo si Rafael at naghintay habang nagtitimpla si Diana ng 2 tasa ng kape. Lumapit ito at umupo sa harap niya. Ano ang plano mo? Tanong nito. Diana, naisip ko na magtatayo ako ng satellite office ng Villamar Group dito sa San Lorenzo, simula ni Rafael. Ilalipat ko ang aking base of operations dito para makapiling ko si Sofia. Para makatulong ako sa pagpapalaki sa kanya. Nagulat si Diana sa narinig. Seryoso ka ba? Paano ang negosyo mo sa Maynila? May mga trusted executives ako roon na maaaring mamahala sa day-to-day operations, paliwanag ni Rafael. At sa tulong ng teknolohiya, pwede kong pamahalaan ang lahat kahit nasa San Lorenzo ako. At hanggang kailan ito? 1 buwan? 1 taon? Hanggang sa magsawa ka ulit at magdesisyon na bumalik sa dating buhay mo, may pait na tanong ni Diana. Hindi, Diana. Permanente ito, matapat na sagot ni Rafael. Bukod sa satellite office, magtatayo rin ako ng branch ng Villamar Foundation dito, ang charity arm ng kumpanya. Magbibigay tayo ng scholarship, tutulong sa mga local school, at susuportahan ang mga maliliit na negosyo tulad ng Cafe Azul. Parang napakaganda naman ng plano mo, sabi ni Diana, halatang nag-aalinlangan pa rin. Pero bakit bigla mong naisip ito? Dahil ba kay Sofia? O dahil may gusto kang patunayan? Pareho, siguro, matapat na sagot ni Rafael.
Gusto kong makilala ang anak ko, gusto kong maging parte ng kanyang buhay. At gusto ko ring patunayan sa iyo, sa kanya, at sa sarili ko na kaya kong maging isang mabuting ama na hindi ako tulad ng taong umalis dito 10 taon na ang nakalipas. Natahimik si Diana, iniisip ang implikasyon ng sinabi ni Rafael. Hindi ko hinihingi na balikan mo ako, Diana, patuloy ni Rafael. Alam kong masyadong marami ang nangyari, masyadong marami ang nasayang. Ang tanging hinihiling ko ay bigyan mo ako ng pagkakataong maging parte ng buhay ni Sofia, at maaaring mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko. Rafael, hindi madali ang ginagawa mong ito, sabi ni Diana matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Magiging malaking pagbabago ito hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay din ni Sofia. Paano kung mag-invest ka ng malaking pera at oras dito, tapos hindi maging maganda ang resulta? Susubukin ko pa rin, determinadong sagot ni Rafael. Ilang linggo na akong nakakasama si Sofia, at sa maikling panahong iyon, nakilala ko na siya at minahal ko na siya ng buong puso. Alam kong huli na para sa maraming bagay, pero hindi pa huli para sa lahat. Bago pa makasagot si Diana, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang isang babaeng hindi kilala ni Rafael. Matangkad ito, maputi at nakasuot ng mamahaling damit. Agad na nakilala ni Diana ang babae. Margaret, sabi ni Diana, nagulat sa pagdating nito. Diana, bati ng babae bago tumingin kay Rafael. At ikaw siguro si Rafael Villamar. Sagot ni Rafael, nagtataka kung sino ang babaeng ito at paano siya kilala. Sino ka? Ako si Margaret Santos, pinsan ni Diana, pakilala nito. Nabalitaan ko na bumalik ka sa San Lorenzo. Margaret, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Diana, halatang hindi komportable sa presensya ng kanyang pinsan. Bumisita lang. Matagal na akong hindi nakakauwi sa San Lorenzo, sagot ni Margaret habang umuupo sa mesa kung saan nakaupo sina Rafael at Diana. At syempre, gusto kong makita ang aking pinsan at ang kanyang anak. May tensyon sa pagitan ng dalawang babae na agad napansin ni Rafael. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan, ngunit malinaw na hindi masaya si Diana sa pagdating ni Margaret. Kumusta na si Sofia? Tanong ni Margaret. 5 taon na yata akong hindi nakakadalaw dito. Malaki na siguro siya ngayon. Mabuti naman siya. Nasa paaralan siya ngayon, maikling sagot ni Diana. At mukhang nagkabalikan na kayo ng ama ng anak mo, sabi ni Margaret, may bahid ng pangungutya sa kanyang tingin. Hindi, sabay na sagot ni Rafael at Diana. Nakausap lang kami tungkol kay Sofia, paliwanag ni Diana. Wala nang iba. Ganoon ba, sabi ni Margaret, tila hindi naniniwala. Sayang naman. Akala ko makakakuha na rin ng apelyidong Villamar ang pamangkin ko matapos ang 10 taon. Margaret, tama na, sabi ni Diana, halatang naiinis na. O sige. Pero magtatagal ako rito ng ilang linggo. Gusto kong makausap si Sofia, makabonding siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita, sabi ni Margaret. Sige, sagot ni Diana, bagamat halatang hindi komportable sa ideya. Rafael, masaya akong makilala ka, sabi ni Margaret habang tumitindig. Marami akong narinig tungkol sa iyo mula kay Diana at kay Sofia. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Ako rin, tugon ni Rafael, bagamat may kutob siyang hindi maganda ang intensyon ng babaeng ito. Pagkaalis ni Margaret, agad na bumaling si Rafael kay Diana. Sino siya talaga? Tanong niya. Pinsan ko nga, tulad ng sabi niya. Anak siya ng kapatid ng aking ama, sagot ni Diana. Noon pa man, may hindi magandang relasyon sa aming dalawa. Laging may kompetisyon, laging may paghihinala. Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Tanong ni Rafael. Hindi ko alam, sagot ni Diana. Pero sigurado akong may dahilan siya. Si Margaret ay hindi gumagawa ng anumang bagay ng walang motibo. Parang hindi maganda ang nararamdaman ko tungkol sa kanya, sabi ni Rafael. Ako rin, tugon ni Diana. Lalo na ngayong alam na niyang bumalik ka. Nang sumunod na oras, pumasok si Sofia sa cafe, katatapos lang ng klase. Masaya nitong niyakap si Diana, at pagkatapos ay lumapit kay Rafael. Kuya Rafael, may dala po ba kayong libro? Tanong nito, sabik na sabik. Naman, ngiti ni Rafael habang inilalabas ang isang lumang libro mula sa kanyang bag. Ito, The Little Prince. Paborito ko ito noong bata pa ako. Wow! Salamat po, masayang sabi ni Sofia habang tinatanggap ang libro. Babasahin ko po ito ngayong gabi. Sofia, anak, may dumating na pala kanina, sabi ni Diana.
Si Tita Margaret mo. Tita Margaret, tanong ni Sofia, halatang hindi gaanong naalala. Ang pinsan ko na nasa Maynila. Dumalaw siya dito noon nung mas bata ka pa, paliwanag ni Diana. Ah, siya po ba yung laging may dalang matatamis na pasalubong? Tanong ni Sofia, sinusubukang alalahanin. Siya nga, sagot ni Diana. Nandito siya ngayon sa San Lorenzo at gusto niyang makita ka. Ah, okay po, sagot ni Sofia, bagamat hindi gaanong nasasabi. Habang abala si Sofia sa pagbabasa ng libro na ibinigay ni Rafael, kinausap niya si Diana tungkol sa kanyang plano. Diana, tungkol sa plano ko, nais ko sanang makausap si Sofia. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan, sabi niya. Napabuntong hininga si Diana. Rafael, sigurado ka na ba? Baka ma-overwhelm siya. Diana, kailangan niyang malaman ang totoo bago ako umalis ulit papuntang Maynila. Hindi pwedeng magtuloy ang pagsisinungaling na ito. Kahit na may plano akong bumalik at manatili dito, kailangan niyang malaman kung sino talaga ako, paliwanag ni Rafael. Tumango si Diana, naiintindihan ang punto ni Rafael. CJ, ngayong gabi, pagkatapos ng hapunan, sabay nating sasabihin sa kanya. Pupunta kayo sa bahay at doon natin pag-uusapan. Salamat, Diana, sabi ni Rafael, relieved na pumayag si Diana. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, naupo sina Rafael, Diana, at Sofia sa sala ng maliit na bahay. Naramdaman agad ni Sofia na may seryosong bagay na pag-uusapan dahil parehas na seryoso ang mukha ng kanyang ina at ni Rafael. Sofia, anak, may sasabihin kami sayo, simula ni Diana, kinakabahan. Tungkol ito kay Kuya Rafael. Ano po yon, Mama? Tanong ni Sofia, nag-aalala. Sofia, si Rafael naman ang nagsalita. Alam mo ba kung bakit ako bumalik dito sa San Lorenzo matapos ang maraming taon? Umiling si Sofia, nagtataka sa tanong. Bumalik ako dahil nalaman ko na may isang napakahalagang tao na naghihintay sa akin dito, patuloy ni Rafael. Isang tao na hindi ko nakilala ng matagal na panahon pero gusto ko nang makilala ngayon. Sino po? Tanong ni Sofia, nag-aalala. Tumingin si Rafael kay Diana na tumango bilang senyas na ipagpatuloy niya. Ikaw, Sofia, matapat na sagot ni Rafael. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Ako po, naguguluhang tanong ni Sofia. Pero bakit po ako? Sofia, anak, si Diana naman ang nagsalita. Natatandaan mo ba kung ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa iyong ama? Na siya ay isang engineer na nagtatrabaho sa malayo. Tumango si Sofia. Opo, Mama. Sabi niyo po, mabait siya pero kailangan niyang umalis para magtrabaho. Anak, ang totoo. Napatigil si Diana, kinakabahan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay bilang suporta. Ang totoo, ang ama mo si Rafael siya. Natigilan si Sofia, tila hindi kayang iproseso ang narinig. Tumingin ito kay Rafael, pagkatapos kay Diana, at muli kay Rafael. Ikaw po ang daddy ko, tanong nito, nanginginig ang boses. Ikaw po ang daddy ko, ulit ni Sofia, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na emosyon, gulat, pagkalito, pag-asa, at takot, lahat ay naghalong sabay. Tumango si Rafael, hindi alam ang tamang sasabihin. Sandali siyang tumingin kay Diana na tumango rin bilang pagkumpirma sa katotohanan. Sofia. Ako ang iyong ama, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit nanginginig. Nanatiling tahimik si Sofia, tila sinisikap pa ring intindihin ang mga salitang binitawan. Pagkatapos ng ilang sandali ng matinding katahimikan, biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng hindi inaasahang kalungkutan. Bakit po 10 taon kayong wala? Hindi niyo po ba kami gusto ni Mama? Ramdam ni Rafael ang sakit sa bawat salita, at alam niyang wala siyang karapatang dumipensa. Sa halip, lumapit siya kay Sofia at lumuhod sa harap nito, tinitingnan ito ng diretsyo sa mata. Sofia, nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali, matapat na sagot niya. Noong kabataan ko, naging takot ako sa responsibilidad. Umalis ako dahil inisip ko na mas mahalaga ang aking karera kaysa sa anumang bagay. Hindi ko alam na yon ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ko sa buhay ko. Patuloy na umaagos ang mga luha ni Sofia, ngunit nakikinig ito ng mabuti. Hindi ko alam na may anak ako hanggang ilang linggo lang ang nakalipas, patuloy ni Rafael. Nang malaman ko, bumalik agad ako dito para hanapin kayo. Hindi ko akalain na may anak pala akong napakaganda, napakatalino, at napakabait.
Sofia, anak, si Diana naman ang nagsalita, lumapit sa kanyang anak at niyakap ito. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan. Akala ko mas makakabuti ito para sa iyo. Pero mali pala ako. Mama, bakit po hindi kayo nagsama ni Daddy? Tanong ni Sofia, napakasimple ng tanong ngunit napakalaki ng implikasyon. Nagkatinginan sina Rafael at Diana, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Anak, minsan, kahit magkamahal ang dalawang tao, may mga dahilan kung bakit hindi sila pwedeng magkasama, paliwanag ni Diana. Noong panahong iyon, ang daddy mo ay may pangarap na kailangan niyang tuparin, at ako naman ay may sarili ring pangarap. Pero ngayon po, babalik na ba siya sa atin? Tanong ni Sofia, umaasa. Muli, nagkatinginan ang dalawa. Si Rafael ang sumagot. Sofia, gusto kong maging bahagi ng buhay mo mula ngayon, sabi niya. Sa katunayan, nagpaplano akong ilipat ang opisina ko dito sa San Lorenzo para mas mapalapit sa iyo. Talaga po? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagmingming sa tuwa. Talaga? Kumpirma ni Rafael. Gusto kong makabawi sa 10 taon na nawala ako sa buhay mo. Gusto kong makilala ka, malaman ang mga gusto mo, ang mga pangarap mo, ang mga takot mo. Gusto kong maging tunay na ama sa iyo. Napangiti si Sofia sa kabila ng kanyang mga luha. Ang akala ko po, ayaw niyo sa amin kaya kayo umalis. Hindi, anak, sagot ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Sofia. Nagkamali ako noon. Pero ngayon, nandito na ako at hindi na ako alis pa. Niyakap ni Sofia si Rafael, isang yakap na punong-puno ng 10 taon ng pangungulila. Napaiyak si Rafael habang niyayakap ang kanyang anak, ang batang hindi niya nakitang lumaki, ang bahagi ng kanyang puso na hindi niya nakilala. Tumingin si Diana sa eksena, ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Komplikado ang kanyang nararamdaman, may sakit ng nakaraan, may pag-aalala sa hinaharap, ngunit mayroon ding ligaya sa pagkakaroon ng buong pamilya sa wakas. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling iyon, naupo silang tatlo sa sofa, si Sofia sa gitna ni Rafael at Diana. Sofia, marami kang mga tanong siguro, sabi ni Diana, hinihimas ang buhok ng anak. Opo, Mama, tugon ni Sofia. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa inyo ni Daddy noon. Nagkatinginan muli sina Rafael at Diana, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagkaroon sila ng pagkakaunawaan na hindi kailangang ipaliwanag. Nakilala ko ang iyong daddy noong college, simula ni Diana. Ako ay nasa Faculty of Arts, at siya naman ay nag-aaral ng engineering. Pero hindi po kayo naging engineer, sabi ni Sofia, tumingin kay Rafael. Hindi, sagot ni Rafael. Nagkaroon ng pagbabago sa plano. Kailangan kong tulungan ang lola mo sa negosyo ng pamilya namin. Ang Villamar Group, tanong ni Sofia, gulat na alam niya ito. Sagot ni Rafael, nagtataka kung paano alam ng bata ang tungkol sa kanyang kumpanya. May research project po kami last year tungkol sa mga biggest companies sa Pilipinas, paliwanag ni Sofia, tila nababasa ang pagtataka sa mukha ng ama. Nasa top 1-0 po ang Villamar Group. Napangiti si Rafael, hindi inaasahan ang katalinuhan ng kanyang anak. Tama ka, sabi niya. Kaya nga hindi ako naging engineer kasi kinailangan kong mamuno sa kumpanya. Pero alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Ano po? Tanong ni Sofia, sabik na malaman. Gusto kong magtatag ng isang foundation dito sa San Lorenzo, isang organisasyon na tutulong sa mga bata tulad mo na makamit ang kanilang mga pangarap sa pag-aaral, paliwanag ni Rafael. At gusto kong tulungan kang maging isang mahusay na engineer balang araw, kung iyon pa rin ang gusto mo. Talaga po? Tanong ni Sofia, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Naman, kumpirma ni Rafael. Alam mo, maraming posibilidad sa buhay, Sofia. At gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pagkakataong hindi ko nagawa noon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi napansin ng tatlo na may isang taong nakatayo sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa kanila mula sa bintana. Si Margaret iyon, ang pinsan ni Diana, at may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay sa Caf Azul, ngunit may pagbabago. Si Sofia ay mas masaya at masiglang kumpara sa dati. Hindi na tinatawag na Kuya Rafael ang kanyang ama, kundi Daddy na, isang salitang nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaligayahan kay Rafael. Daddy, tingnan mo ito, masayang tawag ni Sofia habang ipinakikita ang isang bagong drawing na ginawa niya. Isang larawan ng 3 tao na nakatayo sa harap ng isang bahay, may nakalagay na, ang aking pamilya, sa ibaba. Ang ganda naman nito, anak, puri ni Rafael, binabasa ang nakasulat sa drawing.
Sino itong mga tao? Si Mama, ikaw at ako, masayang sagot ni Sofia. Ganito na tayo ngayon, di ba? Isang pamilya. Natigilan si Rafael, hindi alam kung paano sasagutin ang inosenteng tanong ng bata. Tumingin siya kay Diana, na abala sa pagtimpla ng kape para sa mga customer, at naramdaman ang komplikadong sitwasyon na kinakaharap nila. Naman, Sofia, sagot niya sa huli. Tayo ay isang pamilya na, kahit na may mga bagay pa tayong kailangang ayusin. Tulad ng ano po, tanong ni Sofia, hindi nauunawaan ang komplikasyon ng sitwasyon. Tulad ng kung saan tayo titira kapag nagsimula na ako ng opisina ko dito, sagot ni Rafael, iniiwasan ang tunay na issue. Ah, madali lang po yon, masayang sagot ni Sofia. Pwede naman po tayong tumira sa bahay ni na Lola Aurora. Malaki po doon, di ba? Pero si Rafael ay hinahanap ang tamang salita. O kaya po, pwede tayong bumili ng bagong bahay, mas malaki sa bahay namin ni Mama ngayon, pero hindi kasing laki ng bahay ni Lola. Patuloy ni Sofia, ang kanyang imahinasyon ay malayang lumilikha ng posibilidad. Sofia, anak, si Diana ang nagsalita, lumapit sa kanila, hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Ang daddy mo at ako ay kailangan pang mag-usap ng mabuti tungkol sa maraming bagay. Pero magiging isang pamilya tayo, di ba, Mama? Tanong ni Sofia, umaasa. Nagkatinginan sina Rafael at Diana, parehas na hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Sa kabila ng kanilang pagbabati at pagkakaayos para kay Sofia, hindi pa rin naayos ang personal na relasyon nila. Naman, anak, sagot ni Diana sa huli. Tayo ay isang pamilya na. Magkaiba man ang aming tirahan, ang daddy mo at ako ay palaging nandyan para sa'yo. Napangiti si Sofia, masaya sa sagot na ito, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang implikasyon. Maya-maya, dumating si Margaret sa cafe, nakasuot ng mamahaling damit at may dalang malaking shopping bag. Hello, Diana, bati nito, bago bumaling kay Sofia. At ito siguro ang pamangkin ko. Sofia, kumusta ka? Ako ang tita Margaret mo. Hello po, tita, magalang na bati ni Sofia. May dala akong regalo para sa'yo, sabi ni Margaret, inaabot ang shopping bag kay Sofia. Sana magustuhan mo. Kinuha ni Sofia ang bag at binuksan ito. Sa loob ay isang magandang tablet, ang pinakahuling modelo na hindi kayang bilhin ni Diana para sa kanyang anak. Wow! Tablet po, tuwang-tuwa si Sofia. Salamat po, Tita Margaret. Walang anuman, pamangkin, sagot ni Margaret, may ngiti na tila may ibang kahulugan. Tita Margaret will always give you the best things, hindi tulad ng iba dyan na matagal ka nang pinabayaan. Natigilan si Rafael sa komento ni Margaret at nakita niya ang pagsimangot ni Diana. Margaret, babala ni Diana, wala sa lugar ang komentong iyan. Ay sorry, sabi ni Margaret, tila walang pagsisisi. Nagbibiro lang naman ako. Pagkatapos, bumaling si Margaret kay Rafael. Rafael, napagkwentuhan na ba kayo ni Diana tungkol sa ating maliit na kasunduan noon? Anong kasunduan? Tanong ni Rafael, nagtataka. Wala yon, Rafael, mabilis na sabi ni Diana, tila nais pigilan ang anumang sasabihin ni Margaret. Bakit mo itinatago, Diana? Tanong ni Margaret, may bahid ng pangungutya. Hindi ba dapat malaman ni Rafael ang tungkol sa ating kasunduan bago siya umalis papuntang Maynila? Margaret, tama na, sabi ni Diana, halatang naiinis na. Sofia, anak, pwede mo bang dalhin ang tablet mo sa kusina at ipakita kay Manang Feli? Pakiusap ni Diana sa anak, nais na ilayo ito sa usapang ito. Tumango si Sofia at masunuring pumunta sa kusina. Nang mawala na ito sa paningin, muli, hinarap ni Diana si Margaret. Anong gusto mong mangyari, Margaret? Tanong niya, galit na. Gusto ko lang malaman ni Rafael ang buong katotohanan, sagot ni Margaret. Na noong umalis siya, pumayag ka sa kasunduan nating dalawa, na kung sakaling hindi na siya bumalik, papayag kang pakasalan si Antonio, ang pinsan ko. Ano? Gulat na tanong ni Rafael, tumingin kay Diana para sa kumpirmasyon. Hindi ganoon yon, Rafael, paliwanag ni Diana. Matagal nang gusto ni Antonio na magkarelasyon kami, pero palagi kong tinatanggihan. Nang umalis ka, nagkaroon ng pagkakataon si Margaret na kumbinsihin ako na subukan kong kilalanin si Antonio. Pero hindi ako pumayag sa anumang kasal. Talaga? Tanong ni Margaret. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na kung pagkatapos ng isang taon ay hindi pa bumabalik si Rafael, papayag kang magpakasal kay Antonio? Sinabi ko iyon dahil gusto mo nang tumigil sa pamimilit sa akin, sagot ni Diana. Pero hindi iyon tunay na pangako.
At pagkatapos, nang dumating si Sofia, malinaw na hindi na posible ang anumang relasyon sa pagitan namin ni Antonio. Ah, kaya pala galit na galit si Antonio nang malaman niyang buntis ka, sabi ni Margaret. Akala niya sa kanya ang bata. Anong karapatan niya para mag-isip ng ganyan? Tanong ni Rafael, naiinis na. Kasi nga may kasunduan kami ni Diana, sagot ni Margaret. At ngayon, nagulat na lang kaming lahat na bumalik ka, at biglang inaangkin mo ang anak na hindi mo naman inasikaso ng 10 taon. Tama na, Margaret, sabi ni Diana, determinadong tapusin ang usapang ito. Wala kang karapatan na mangialam sa buhay namin ni Sofia at ni Rafael. Kung gusto mong makipagbati sa akin bilang pinsan, welcome ka. Pero kung nandito ka lang para gumawa ng gulo, mas mabuti pang umalis ka na. Napangiti si Margaret, tila nasiyahan sa reaksyon ni Diana. CJ. Aalis na ako. Pero hindi pa rin ito ang huli, Diana. Marami pang hindi alam si Rafael tungkol sa nakaraan. Pagkaalis ni Margaret, agad na nagtanong si Rafael kay Diana. Diana, ano ang tinutukoy niya? May ibang bagay pa ba na hindi ko alam? Tanong niya. Wala, Rafael, sagot ni Diana, bagamat halatang may itinatago pa. Si Margaret lang yan, gusto lang manggulo tulad ng dati. Bago pa makasagot si Rafael, bumalik na si Sofia mula sa kusina, hawak-hawak ang kanyang bagong tablet. Mama, Daddy, nasaan na si Tita Margaret? Tanong nito. Umalis na siya, anak, sagot ni Diana. May pupuntahan pa raw siya. Ah, sayang. Hindi ko pa siya napasalamatan ng maayos, sabi ni Sofia. Pwede mo siyang pasalamatan sa susunod na pagkikita nyo, sabi ni Diana. Pero sa ngayon, kailangan mo nang gawin ang iyong homework. 5:00 na. Opo, Mama, masunuring sagot ni Sofia. Sasamahan kita, alok ni Rafael. Matutulungan kita sa homework mo. Talaga po, Daddy, masayang tanong ni Sofia. Salamat po. Habang naglalakad pa uwi sina Rafael at Sofia, napansin ni Rafael na may kotseng puti na parang sumusunod sa kanila. Napahinto siya at tumingin, at nakita niya si Margaret sa loob ng kotse, nakatingin sa kanila. May kausap ito sa telepono at mukhang seryoso ang usapan. Nang gabing iyon, matapos tulungan si Sofia sa kanyang homework at kumain ng hapunan kasama si Diana, nagpaalam na si Rafael para umuwi. Ngunit bago siya umalis, hinila siya ni Diana sa labas ng bahay, malayo sa pandinig ni Sofia. Rafael, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi nito, kinakabahan. Ano yon, Diana? Tanong ni Rafael, nag-aalala sa tono ng kanyang boses. Tungkol kay Margaret at sa sinabi niya kanina, simula ni Diana. May bahagi ng katotohanan sa sinabi niya. Noong umalis ka, talagang pinagpilitan ni Margaret na kilalanin ko si Antonio. At dahil sa kagustuhan kong tumigil na siya sa pamimilit, sinabi ko nga ang tungkol sa 1 taon. Diana, hindi mo kailangang mag-explain, sabi ni Rafael. Naiintindihan ko. Umalis ako, at wala akong karapatang magselos o magalit kung nagkaroon ka ng ibang relasyon. Hindi yon ang punto, Rafael, sabi ni Diana. Ang punto ay gustong gamitan ni Margaret ang kasunduang iyon para siraan ako sa harap mo at ni Sofia. Gusto niyang magkaroon ng alitan tayo. Bakit niya gugustuhin yon? Tanong ni Rafael. Dahil noon pa man, palagi siyang nagsiselo sa akin, paliwanag ni Diana. At ngayon, lalo na dahil sa koneksyon ko sa pamilyang Villamar. Alam mo naman kung gaano ka-impluensyal ang apelyido niyo sa San Lorenzo at sa buong probinsya. Diana, hindi ako magpapadala sa anumang plano ni Margaret, sabi ni Rafael. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang relasyon ko kay Sofia, at ang pagpapabuti ng relasyon natin para sa kapakanan niya. Salamat, Rafael, sabi ni Diana. Pero kailangan din nating mag-ingat. Si Margaret ay hindi basta-bastang tao. Alam kong may plano siya at kailangan nating maghanda. Tumango si Rafael, naiintindihan ang babala ni Diana. Sige, mag-iingat tayo. Pero sa ngayon, magtuon muna tayo kay Sofia. Ang anak natin ang pinakamahalagang konsiderasyon natin. Tama ka, sabi ni Diana, napangiti sa kabila ng kanyang pag-aalala. Nagpaalam na si Rafael at naglakad pabalik sa mansyon ng mga Villamar. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang isipin ang komplikadong sitwasyon na kinakaharap nila. Si Margaret, ang mga lihim ng nakaraan, ang kanyang relasyon kay Diana, ang kanyang responsibilidad kay Sofia, at ang kanyang plano para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, lahat ng ito ay bumabagabag sa kanyang isipan. Pagdating sa mansyon, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa terrace, tila naghihintay sa kanya.
Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Sofia? Tanong nito nang makita siyang papalapit. Mabuti naman, inay, sagot ni Rafael, umupo sa tabi ng kanyang ina. Tinanggap niya ako ng buong puso, kahit na 10 taon akong wala sa buhay niya. Ang mga bata ay may malinis na puso, anak, sabi ni Doña Aurora. Madali silang magpatawad, madali silang magmahal. Hindi tulad nating mga matatanda na dala-dala ang bigat ng nakaraan. Tama po kayo, inay, sabi ni Rafael. Ngayon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking pagkakamali. 10 taon na hindi ko nakasama ang anak ko. Huwag kang magkulong sa pagsisisi, anak, payo ng matanda. Ang mahalaga, narito ka na ngayon at handa kang gampanan ang iyong responsibilidad bilang ama. Tumango si Rafael, natutuwa sa suporta ng kanyang ina. At kumusta naman si Diana? Tanong ni Doña Aurora. Mabuti rin naman po, sagot ni Rafael. Nagkakasundo na kami para kay Sofia. Pero ano? Tanong ng matanda nang hindi ituloy ni Rafael ang kanyang sasabihin. Pero may dumating na babae, si Margaret, pinsan ni Diana, paliwanag ni Rafael. At mukhang may plano siyang siraan ang relasyon namin ni Diana, at maaaring pati na rin ang relasyon ko kay Sofia. Ang mga Santos, sabi ni Doña Aurora, tila kilala ang pamilya. Malakas ang impluwensya nila sa kabilang bahagi ng San Lorenzo. Si Margaret ba ang tinutukoy mo? Anak ni Lorenzo Santos. Hindi ko po alam kung sino ang ama niya, sagot ni Rafael. Pero, si Margaret nga po. Mag-ingat ka sa babaeng yon, anak, babala ni Doña Aurora. Kilala ko ang pamilyang iyan. Matagal na nilang gusto ang lupain ng mga Villamar dito sa San Lorenzo. At ngayon na bumalik ka at may koneksyon ka kay Diana at Sofia, baka nakikita nila ito bilang banta sa kanilang interes. Interes? Nagtatakang tanong ni Rafael. Anak, sagot ni Doña Aurora. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ni Margaret na magkatuluyan sina Diana at Antonio? Hindi po, sagot ni Rafael. Dahil kung magkakatuluyan sila, mapapasama sa impluensya ng mga Santos ang CAF ni Diana, na nasa prime location sa plaza, paliwanag ng matanda. At alam mo ba kung sino ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng CAF ni Diana? Hindi rin po, sagot ni Rafael, nagsisimulang maintindihan ang sitwasyon. Tayo, anak, sagot ni Doña Aurora. Ang Villamar family ang may-ari ng lupang iyon. Noon pa man, pinayagan ko si Diana na gamitin ang lupang iyon ng libre, bilang suporta sa kanya at kay Sofia. Nagulat si Rafael sa revelasyong ito. Hindi ko po alam yon, inay. Anak, sabi ni Doña Aurora. Kaya nga nagulat ako nang malaman kong pinsan ni Diana si Margaret. Dahil ang pamilya Santos ay kalaban ng pamilya Villamar sa negosyo dito sa San Lorenzo. At ngayon, mukhang ginagamit nila ang koneksyon nila kay Diana para makalamang. Kung ganoon, kailangan nating protektahan sina Diana at Sofia, determinadong sabi ni Rafael. Tama, anak, sang-ayon ng kanyang ina. At ang pinakamabuting paraan para gawin yon ay ang plano nating ilipat ang headquarters dito at magtatag ng foundation. Sa ganitong paraan, mapapalakas natin ang presensya ng mga Villamar dito at mabibigyan natin ng proteksyon sina Diana at Sofia. Tumango si Rafael, determinadong ipatupad ang kanilang plano. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Ano pa kaya ang plano ni Margaret? At paano ito makakaapekto sa kanilang pamilya? 1 linggo ang lumipas mula nang malaman ni Sofia na si Rafael ang kanyang ama. Sa 7 araw na yon, maraming nagbago sa kanilang buhay. Si Rafael ay nagsimula ng isaayos ang mga dokumento para sa satellite office ng Villamar Group sa San Lorenzo, pati na rin ang pagtatayo ng Villamar Foundation. Si Diana naman ay abala sa pamamahala ng CAF Azul at sa pag-aalaga kay Sofia, na ngayon ay mas masaya at masiglang kumpara sa dati. Palagi nang nagtatanong ang bata tungkol sa kanyang ama, gustong malaman ang lahat tungkol sa kanya, mula sa kanyang paboritong pagkain hanggang sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya. Subalit sa kabila ng masayang sitwasyon, hindi maiwasan ni Rafael at Diana na mag-alala sa mga banta ni Margaret. Lalo pat hindi na ito nagpapakita sa CAF mula nang mag-away sila, at pakiramdam nila ay may pinaplano itong hindi maganda. Diana, nag-isip ako, sabi ni Rafael isang umaga habang sila ay nasa CAF Azul, naghihintay na dumating si Sofia mula sa paaralan. Paano kung magkasamang tumira tayo, ikaw, ako, at si Sofia, bilang isang pamilya? Natigilan si Diana, nagulat sa suhestyon ni Rafael. Rafael, hindi ganoon kadali yon. Bakit hindi? Tanong ni Rafael. Malinaw naman na gusto ni Sofia na magkasama tayong tatlo.
At sa ganitong paraan, mas mababantayan natin siya laban sa anumang plano ni Margaret. Hindi ang banta ni Margaret ang dapat maging dahilan kung bakit tayo magsasama, sagot ni Diana. At bukod pa riyan, ano ang sasabihin ng mga tao? Hindi tayo kasal, Rafael. Pwede tayong magpakasal, diretso at seryosong sabi ni Rafael. Napatingin si Diana sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Rafael, seryoso ka ba? Diana, sagot ni Rafael, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong 10 taon ang nawala sa atin, at alam ko ring hindi madaling kalimutan ang sakit na dulot ng mga pagkakamaling nagawa ko. Pero gusto kong bumawi, hindi lang kay Sofia, kundi sa'yo rin. Rafael, simula ni Diana, ngunit hindi niya maituloy ang sasabihin. Maraming emosyon ang sumasabog sa kanyang dibdib, ang dating pagmamahal na hindi talaga nawala, ang takot na maulit ang nakaraan, ang pag-aalala sa kinabukasan ni Sofia. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi ni Rafael. Pag-isipan mo muna. Pero gusto kong malaman mong seryoso ako, Diana. Gusto kong buuin ang pamilya natin, hindi lang para kay Sofia, kundi para sa ating dalawa rin. Bago pa makasagot si Diana, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok si Sofia, kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan. Mama! Daddy, masayang tawag nito nang makita sila. Narito po ang mga kaibigan ko. Okay lang po ba na magmerienda kami dito? Naman, anak, sagot ni Diana, umiti sa kabila ng emosyonal na usapan na naputol. Maupo kayo at ako na ang mag-aasikaso sa inyo. Habang nagsisilbi si Diana ng merienda sa mga bata, patuloy na pinagmamasdan siya ni Rafael. 10 taon man ang lumipas, para sa kanya, si Diana pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. At ngayon, higit sa dati, determinado siyang makuha ang puso nito muli. Nang gabing iyon, matapos isara ang cafe, naglalakad sina Diana at Sofia pauwi sa kanilang maliit na bahay. Si Rafael ay nagpaalam na maagang umuwi dahil may importante siyang tatapusin sa mansyon ng mga Villamar. Mama, sabi ni Sofia habang naglalakad sila, alam mo ba kung saan nagtatayo si Daddy ng kanyang opisina? Hindi ko pa alam, anak, sagot ni Diana. Pero nabanggit niya na malapit daw ito sa plaza, para malapit sa cafe natin. Ah, ganoon po ba? Sabi ni Sofia. Mama, kung magtatayo si Daddy ng opisina dito, ibig sabihin ba noon, hindi na siya babalik sa Maynila? Hindi naman siguro ganoon, anak, paliwanag ni Diana. Siguro, magtatatag siya ng opisina dito, pero kailangan pa rin niyang bumalik sa Maynila paminsan-minsan para sa ibang trabaho niya. Ah, sabi ni Sofia, halatang na-disappoint. Akala ko po, mananatili na siya dito para laging kasama natin. Nakadama si Diana ng pag-aalala sa tono ng boses ng kanyang anak. Natural lamang na gustong makasama ni Sofia ang kanyang ama, lalo na't kasi simula pa lang nilang magkaroon ng relasyon. Sofia, anak, kahit na may trabaho si Daddy mo sa Maynila, sigurado akong gagawa siya ng paraan para madalas kanyang makasama, sabi ni Diana, niyakap ang kanyang anak. Mahal na mahal ka niya, alam mo yon? Alam ko po, Mama, sagot ni Sofia. Sana po, balang araw, magkakasama na tayong 3 sa isang bahay, tulad ng ibang pamilya. Hindi alam ni Diana kung paano sasagutin ang simpleng hiling ng kanyang anak, lalo na't kaninang umaga lang ay may suhestyon si Rafael na magkasamang tumira bilang isang pamilya. Pagkarating sa bahay, naghanda na sila para sa pagtulog. Matapos magbasa ng bedtime story kay Sofia, lumabas si Diana ng silid at naglakad patungo sa kanilang maliit na balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang dagat, ang buwan na nagbibigay liwanag sa dalampasigan, ang dalampasigan kung saan sila unang nagkita ni Rafael pagkatapos ng 10 taon. Napaisip si Diana kung ano ang dapat niyang gawin. Sa isang banda, nariyan pa rin ang pagmamahal niya kay Rafael, isang pagmamahal na hindi kailanman nawala, sa kabila ng 10 taon na hindi pagkikita. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang maulit ang nakaraan, na baka sa huli ay piliin na naman ni Rafael ang kanyang negosyo kaysa sa pamilya. Ngunit ngayon may Sofia na. At nakikita niya kung gaano kaligaya ang kanyang anak sa tuwing kasama nito ang kanyang ama. Paano niya mapagkakaila sa kanyang anak ang pagkakataong magkaroon ng kumpletong pamilya? Kinabukasan, nagulat si Diana nang dumating sa cafe si Doña Aurora, kasama si Rafael. Hindi inaasahang dadalawin siya ng matanda sa cafe, lalo na nang ganoon kaaga. Magandang umaga, Diana, bati ni Doña Aurora. Pwede ba kitang makausap? Kasama si Rafael. Naman, Doña Aurora, sagot ni Diana, bagamat kinakabahan. Maupo po kayo.
Maghahanda lang ako ng kape para sa ating tatlo. Matapos maghanda ng kape, naupo si Diana sa harap ni Doña Aurora at Rafael, nagtataka kung ano ang dahilan ng pagbisita ng mga ito. Diana, gusto kong magpasalamat sa iyo, simula ni Doña Aurora, na nagulat kay Diana. Salamat sa pagpapalaki ng aking apo ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Salamat sa pagiging mabuting ina kay Sofia. Wala po yon, Doña Aurora, sagot ni Diana, nahihiya sa papuri. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin bilang ina. At ginawa mo ito ng napakahusay, sabi ni Doña Aurora. Kaya naman, gusto kong ibalik sa iyo ang kabutihang ginawa mo sa aming pamilya. Paano po? Tanong ni Diana, nagtataka. Diana, alam mo ba kung sino ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng CAF na ito? Tanong ni Doña Aurora. Hindi po, sagot ni Diana. Noong naghanap ako ng lugar para sa CAF, si Mang Tasyo, ang caretaker ng mga property dito sa plaza, ang nag-alok sa akin ng lugar na ito. Sinabi niya na libreng magamit ang lugar basta't alagaan ko ito. Tama siya, sabi ni Doña Aurora. Pinayagan ko si Mang Tasyo na ipagamit sa iyo ang lugar na ito, libre, bilang suporta sa iyo at kay Sofia. Kayo po ang may-ari, gulat na tanong ni Diana. Diana, sagot ni Doña Aurora. Ang pamilyang Villamar ang may-ari ng karamihan ng lupain dito sa plaza, kasama na ang kinatatayuan ng CAF mo. Hindi ko po alam yon, sabi ni Diana, naguguluhan. Kung ganoon po, nagbabayad ako ng upa sa inyo. Hindi, Diana, sabi ni Doña Aurora. Tulad ng sabi ko, libre mong magamit ang lugar na ito. At ngayon, gusto kong gawin itong opisyal at legal. Inilabas ni Doña Aurora ang isang folder mula sa kanyang bag at inabot ito kay Diana. Ano po ito? Tanong ni Diana habang binubuksan ang folder. Mga dokumento ng CAF Azul, sagot ni Doña Aurora. Nililipat ko sa pangalan mo ang buong property, ang lupa at ang gusali. Mula ngayon, ikaw na ang legal na may-ari ng lugar na ito. Ano? Gulat na tanong ni Diana, hindi makapaniwala sa narinig. Pero, Doña Aurora, hindi ko po kayang tanggapin ito. Napakalaking bagay po nito. Diana, nararapat lang ito sa iyo, sabi ni Doña Aurora. Ikaw ang nagpalaki sa aking apo ng mag-isa, ikaw ang nagtaguyod sa kanya nang walang tulong mula sa aming pamilya. Ito ang pinakakaunting pwede kong gawin para sa iyo. Pero sabi ni Diana, hindi pa rin makapaniwala. At bukod pa riyan, patuloy ni Doña Aurora, gusto naming tulungan kang palawakin pa ang CAF na ito. Nakita ko kung gaano kagusto ng mga tao ang lugar na ito at ang mga pagkaing inihahanda mo. May potensyal ito na maging isang chain ng CAF sa buong probinsya. Doña Aurora, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Diana, may luha sa kanyang mga mata dahil sa emosyon. Diana, si Rafael naman ang nagsalita, ito ay isang munting paraan lamang para maipakita namin kung gaano namin pinahahalagahan ang lahat ng ginawa mo para kay Sofia, at kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Bago pa makasagot si Diana, bumukas ang pinto ng CAF at pumasok si Margaret, kasama ang isang lalaking hindi kilala ni Rafael. Natigilan si Diana nang makita ang lalaki. Antonio, sabi ni Diana, bahagyang nanginginig ang boses. Diana, sagot ng lalaki, may malakas na tinig. Kamusta ka na? Mabuti naman, sagot ni Diana, tumingin kay Rafael at kay Doña Aurora, na parehas na nakamasid sa pangyayari. Magandang umaga, Doña Aurora, bati ni Margaret sa matanda. Magandang umaga rin, Rafael. Margaret, sabi ni Doña Aurora, mahinahon ngunit malamig ang tono. Ano ang kailangan mo? Wala naman po, sagot ni Margaret. Nais lang naming bisitahin si Diana at makausap siya tungkol sa isang mahalagang bagay. Pero mukhang abala kayo, kaya siguro sa ibang araw na lang. Hindi, Margaret, sabi ni Diana, tumayo mula sa kanyang upuan. Kung may kailangan ka, sabihin mo na ngayon. Nandito rin naman sina Rafael at Doña Aurora, siguro mas makakabuti kung marinig din nila ang sasabihin mo. Sigurado ka? Tanong ni Margaret, may mapanuksong ngiti. Baka kasi hindi mo magustuhan ang sasabihin namin. Sabihin mo na, Margaret, determinadong sabi ni Diana. Sige, sabi ni Margaret, tumingin kay Antonio na tumango bilang senyas. Gusto naming ipaalam sa iyo na napagdesisyonan ng pamilya Santos na kunin ang lupang kinatatayuan ng CAF na ito. Ano? Nagulat na tanong ni Diana. Diana, sabi ni Antonio, lumapit sa kanya. Nakausap na namin ang tunay na may-ari ng lupang ito at napagkasunduan na namin ang presyo. Sa loob ng 1 buwan, kami na ang magiging legal na may-ari ng lupang ito.
Hindi kayo ang may-ari ng lupang ito, biglang sabi ni Doña Aurora, tumayo at humarap kay Antonio. Ang pamilyang Villamar ang may-ari ng lupang ito, at hindi ito ipinagbibili. Ah, Doña Aurora, sabi ni Margaret, nagulat sa pahayag ng matanda. Akala namin ibang tao ang may-ari ng lupang ito. Si Mang Tasyo ang nakausap namin, at sinabi niya na pwede niyang ibenta sa amin ang lupa. Si Mang Tasyo ay caretaker lamang, hindi siya ang may-ari, malinaw na sagot ni Doña Aurora. At kagagawan ko lang, ang buong property na ito, ang lupa at gusali, ay nasa pangalan na ni Diana. Legal na, opisyal na. Ano? Gulat na tanong ni Margaret at Antonio. Kumpirma ni Rafael, tumayo rin at humarap sa dalawa. At bukod pa riyan, ang CAF na ito ay magiging bahagi ng Villamar Foundation. Tutulungan namin itong lumago at maging isang chain ng CAF sa buong probinsya. Natahimik sina Margaret at Antonio, halatang hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Margaret, Antonio, sabi ni Doña Aurora, kung walang ibang kailangan, maaari na kayong umalis. May mga importanteng bagay pa kaming pinag-uusapan ni Diana at ni Rafael. Napahiya, tumalikod ang dalawa at lumabas ng CAF nang hindi na nagsasalita pa. Nang mawala na sila sa paningin, napangiti si Diana, na ngayon ay naintindihan na ang plano ni Margaret. Gusto nilang kunin ang CAF ko, sabi niya. Kaya pala biglang nagpakita si Margaret pagkatapos ng 10 taon. Diana, sabi ni Doña Aurora. Matagal nang nais ng pamilya Santos na makuha ang mga lupain namin dito sa plaza. At ngayon, nakita nila ang pagkakataon nang malaman nilang bumalik si Rafael at may koneksyon sa iyo. Pero hindi nila alam na ang Villamar pala ang may-ari ng lupang ito, sabi ni Diana. Tama, sabi ni Doña Aurora. At ngayon, ikaw na ang may-ari. Hindi na nila ito maaaring kunin sa iyo. Doña Aurora, Rafael, maraming salamat, sabi ni Diana, totoong nagpapasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Hindi mo kailangang magbayad, Diana, sabi ni Doña Aurora. Ang tanging hinihiling ko ay patuloy mong alagaan si Sofia, at sana, bigyan mo ng pagkakataon ang aking anak na maging parte ng kanyang buhay. Opo, Doña Aurora, sabi ni Diana, tumango. Hindi ko ipagkakait kay Sofia ang karapatang makilala at mahalin ang kanyang ama. At Diana, si Rafael naman ang nagsalita, tungkol sa suhestyon ko kahapon. Naiintindihan ko kung kailangan mo pa ng panahon para mag-isip. Pero sana, malaman mo na hindi magbabago ang aking nararamdaman sa iyo. Napangiti si Diana, at sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nakita ni Rafael ang dating ningning sa kanyang mga mata, ang ningning na unang nagpaibig sa kanya. Rafael, sabi ni Diana, 10 taon kitang hinintay. Siguro, hindi na masama kung hihintayin mo naman ako ng ilang araw para mag-isip. 1 linggo ang lumipas mula nang mapahiya sina Margaret at Antonio sa CAF. Sa loob ng 7 araw na yon, hindi na sila nagpakita pa, at maayos na nagpatuloy ang buhay ni Diana, Rafael, at Sofia. Nakumpleto na ang mga dokumento para sa paglipat ng property sa pangalan ni Diana, at nagsimula na rin ang mga preparasyon para sa satellite office ng Villamar Group at ang pagtatayo ng Villamar Foundation. Si Sofia ay masayang-masaya sa mga pangyayari. Sa wakas, nagkaroon siya ng kumpletong pamilya, may ama na siyang nag-aalaga sa kanya, at nakikita niya kung paano unti-unting nagbabalik ang dating relasyon ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang naglalakad-lakad sa dalampasigan sina Rafael at Diana, kasama si Sofia, napag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Diana, sabi ni Rafael, may desisyon ka na ba tungkol sa suhestyon ko? Tungkol sa pagsasama nating tatlo bilang isang pamilya. Daddy, Mama, tingnan nyo, biglang tawag ni Sofia, tumakbo papunta sa isang magandang shell na nakita niya sa buhangin. Samantala, nagsalita si Diana, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. Rafael, 10 taon kitang minahal ng tahimik. 10 taon kitang hinintay na bumalik. At ngayon, nandito ka na, at nakikita ko kung gaano mo kamahal ang ating anak, sabi niya. Diana, mahal pa rin kita, sabi ni Rafael, hinawakan ang mga kamay ni Diana. Kahit na 10 taon ang lumipas, ikaw pa rin. Palagi ikaw. Rafael, tanggap ko ang suhestyon mo, sabi ni Diana, napangiti. Pero may kondisyon ako. Ano yon? Tanong ni Rafael, sabik na malaman. Gusto ko ng tunay na kasal, sabi ni Diana. Hindi lang para sa convenience o para sa benepisyo ni Sofia. Gusto ko ng tunay na kasal dahil mahal mo ako at mahal kita. Diana, sabi ni Rafael, lumapit pa kay Diana, mahal na mahal kita.
At wala akong ibang hinahangad kundi ang mapangasawa ka. Niyakap ni Diana si Rafael, at sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nagdaiti ang kanilang mga labi, isang halik na nagpapahiwatig ng pagpapatawad, ng pagmamahal, at ng pangako ng magandang kinabukasan. Mama! Daddy, tawag ni Sofia, bumabalik sa kanila dala-dala ang magandang shell na nakita niya. Tingnan niyo po ang Natigilan si Sofia nang makita ang kanyang mga magulang na magkayakap at naghahalikan. Sa halip na magtaka o maasiwa, napangiti ito ng malaki. Mama, Daddy, sabi nito nang mapansin siya ng dalawa, ibig sabihin ba nito, magiging isang pamilya na tayo? Magsasama na tayo sa iisang bahay. Napangiti sina Rafael at Diana at pareha silang tumango. Anak, sagot ni Diana. Magsasama na tayo bilang isang pamilya. Talaga po, masayang tanong ni Sofia, halos tumatalon sa tuwa. Kailan po? Matapos kaming ikasal ng daddy mo, sagot ni Diana, ngumiti kay Rafael. Kailan po kayo ikakasal? Tanong ni Sofia, mas lalong nasasabi. Sa lalong madaling panahon, sagot ni Rafael, niyakap ang kanyang magiging asawa at anak. Dahil hindi ko na kayang maghintay pa. 3 buwan ang lumipas, at ang buong bayan ng San Lorenzo ay nasa kasagsagan ng paghahanda para sa pinakamalaking kasalan na gaganapin sa simbahan ng bayan. Ang kasal ni Rafael Villamar at Diana Mendoza ay naging pangunahing paksa ng buong probinsya, lalo na't ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may miyembro ng pamilyang Villamar na ikakasal sa San Lorenzo. Si Sofia, na ngayon ay opisyal ng kilala bilang Sofia Mendoza Villamar, ay masayang-masaya habang nagsusuot ng kanyang magandang flower girl dress. Sa kanyang tabi, si Doña Aurora ay abala sa pag-aayos ng belo ng kanyang magiging manugang. Diana, napakaganda mo, sabi ni Doña Aurora, tiningnan ang babae na nagsusuot ng isang eleganteng wedding gown. Mapalad ang aking anak na mapapangasawa ka. Salamat po, Doña Aurora, sagot ni Diana, namumula sa papuri. Ako rin po ay mapalad na magiging parte ng inyong pamilya. Mama, napakaganda niyo po, sabi ni Sofia, pumapalakpak sa tuwa. Si Daddy po ay tiyak na mamamangha kapag nakita niya kayo. Salamat, anak, sabi ni Diana, niyakap ang kanyang anak. Handa ka na ba? Ikaw ang pinakaimportanteng parte ng kasal na ito, alam mo ba yon? Opo, Mama, masayang sagot ni Sofia. Ako ang magdadala ng singsing ni na Daddy. Sa simbahan, naghihintay si Rafael sa altar, kinakabahan ngunit masayang-masaya. Sa kanyang tabi, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Miguel, ang siyang best man niya. Pare, huwag kang masyadong kabahan, biro ni Miguel. 10 taon mo nang kilala ang babaeng ito. Alam ko, sagot ni Rafael. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Baka magbago ang isip niya sa huling minuto. Hindi magyayari iyon, sabi ni Miguel. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Diana. Mahal na mahal ka niya. Bago pa makasagot si Rafael, nagsimula na ang musikang nagpapahiwatig ng pagsisimula ng seremonya. Unang pumasok si Sofia, dala-dala ang kusyon kung saan nakalagay ang mga singsing. Sumunod ang mga bridesmaids at groomsmen, at sa wakas, ang bride. Nang makita ni Rafael si Diana na naglalakad patungo sa altar, pakiramdam niya ay huminto ang mundo. Napakaganda niya, at hindi niya makapaniwalang pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng 10 taon na paghihiwalay, sa wakas ay magiging asawa na niya ang babaeng minahal niya mula pa noong kanilang kabataan. Ang seremonya ay naging simple ngunit. Habang sinasabi nila ang kanilang mga panata sa isa't isa, hindi mapigilan ni Rafael at Diana na umiyak sa kaligayahan. Si Sofia, na nakatayo sa tabi nila, ay masayang-masaya sa nakikitang pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng seremonya, ginanap ang reception sa malaking hardin ng mansyon ng mga Villamar. Ang dating mansyon na dating tahanan ng katigasan ng pamilyang Villamar ay naging saksi sa pagdiriwang ng pag-ibig at pamilya. Sa gitna ng kasiyahan, bigla na lang nagpakita sina Margaret at Antonio, hindi inimbitahan ngunit dumating pa rin. Diana, Rafael, bati ni Margaret, lumapit sa bagong kasal. Congratulations sa inyong kasal. Salamat, Margaret, sabi ni Diana, nagtataka sa presensya ng kanyang pinsan. Hindi ko inaasahang darating ka. Alam kong hindi mo kami inimbitahan, sabi ni Margaret, pero gusto kong personal na magbigay ng aking pagbati. At bukod pa riyan, gusto kong sabihin na umaalis na ako ng San Lorenzo. Talaga? Tanong ni Diana, nagtataka. Sagot ni Margaret. Wala na akong dahilan para manatili pa rito.
At mukhang maayos na ang lahat sa buhay mo, Diana. Mayroon ka ng asawa, isang anak, at isang negosyong umuunlad. Margaret, sabi ni Diana, kahit na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, pinsan pa rin kita. Kung gugustuhin mo, pwede kang bumisita sa amin anumang oras. Nagulat si Margaret sa sinabi ni Diana, at sa unang pagkakataon, nakita ni Diana ang tunay na ngiti sa mukha ng kanyang pinsan. Salamat, Diana, sabi ni Margaret. Siguro, balang araw, magkakaroon tayo ng bagong simula bilang pamilya. Pagkaalis ni na Margaret at Antonio, nagpatuloy ang masayang pagdiriwang. Habang nagsasayaw sina Rafael at Diana sa gitna ng dance floor, sinabi ni Rafael ang kanyang mga plano para sa kanilang pamilya. Diana, napag-isipan ko na kung saan tayo titira, sabi niya. Gusto ko sanang bumili ng bagong bahay, isang bahay na magiging sa atin talaga, hindi sa pamilya Villamar o sa pamilya Mendoza, kundi sa pamilya Villamar Mendoza. Magandang ideya yan, Rafael, sabi ni Diana, napangiti. Isang bagong bahay para sa ating bagong simula. At gusto ko ring palawakin ang CAF Azul, patuloy ni Rafael. Ang unang branch ng CAF Azul sa labas ng San Lorenzo ay itatayo sa Maynila, sa loob ng Villamar Tower. Talaga, nagulat si Diana. Rafael, hindi mo kailangang gawin yon. Gusto ko, Diana, sabi ni Rafael. Nakita ko kung gaano kagaling ang mga recipe mo, kung gaano kasarap ang mga pagkaing inihahanda mo. Nararapat lang na makilala ito ng mas maraming tao sa buong bansa. Salamat, Rafael, sabi ni Diana, na antig sa suporta ng kanyang asawa. At higit sa lahat, sabi ni Rafael, hinawakan ang mukha ni Diana, gusto kong gumawa tayo ng maraming alaala kasama si Sofia. Gusto kong bumawi sa 10 taon na nawala ako sa buhay niya. Gusto kong makita siyang lumaki, mag-aral, at tuparin ang kanyang mga pangarap. At makakasama mo ako sa bawat hakbang, sabi ni Diana, niyakap ang kanyang asawa. Sa gitna ng reception, lumapit si Sofia sa kanyang mga magulang, dala-dala ang isang maliit na kahon. Mama, Daddy, sabi nito, inaabot ang kahon. Para po sa inyo. Binuksan ni na Rafael at Diana ang kahon, at sa loob ay nakita nila ang isang handmade na frame na may larawan ng kanilang tatlo, isang larawan na kinuha noong araw na naglakad sila sa dalampasigan at nag-propose si Rafael kay Diana. Sofia, ang ganda naman nito, sabi ni Diana, niyakap ang kanyang anak. Ako po ang gumawa ng frame, proud na sabi ni Sofia. At si Lola Aurora po ang tumulong sa akin na i-print ang picture. Salamat, anak, sabi ni Rafael, niyakap din ang kanyang anak. Ilalagay natin ito sa pinakamagandang lugar sa ating bagong bahay. Daddy, Mama, sabi ni Sofia, tumingin sa kanyang mga magulang, masaya po ako na nagkabalikan kayo. Masaya po ako na kumpleto na ang pamilya natin. Kami rin, anak, sagot ni Diana, niyakap ang kanyang anak at asawa. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. At sa akin rin, dagdag ni Rafael. Sa wakas, kumpleto na ang pamilya natin. Sa gabing iyon, habang nagsasayaw ang tatlo sa gitna ng dance floor, pinanonood ng buong bayan ng San Lorenzo ang pamilyang dating hiwalay ngunit ngayon ay muling nagkabalikan. Isang pamilyang dumaan sa maraming pagsubok, ngunit sa huli, nahanap pa rin ang daan pabalik sa isa't isa. Si Rafael, na dating takot sa responsibilidad at tumakbo palayo mula sa pag-ibig, ay ngayon ay isang matatag na ama at asawa. Si Diana, na palaging nagtiwala sa pag-ibig at naghintay ng 10 taon, ay sa wakas ay nakamtan ang kaligayahan na matagal niyang hinihintay. At si Sofia, na lumaki nang hindi kilala ang kanyang ama, ay ngayon ay may kumpletong pamilya na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Sa bayan ng San Lorenzo, sa ilalim ng mga bituin at buwan, isang bagong simula ang nagsimula para sa pamilyang Villamar Mendoza, isang simula na punong-puno ng pag-ibig, pag-asa, at pangako ng magandang bukas.